Guys, ito yung Tecno Pova 5 Pro na may IPS display with 120Hz na refresh rate at sa halagang 10,000 masabi ko na entry-level gaming phone to dahil naka MediaTek Dimensity 6080, nagsama rin sila ng game space at ang pinakamalupit meron tayong bypass charging sa halagang yan. Pero ang tanong dyan sa performance, mas maganda ba ang Pro version compare natin dun sa Tecno Pova 5 lang? Lahat yan pag-uusapan natin sa video ito at sa mga bago pa lang sa channel ko, huwag niyong kalimutan mag-subscribe at pindutin yung bell icon para sa mga ganitong unboxing, reviews, tips and tricks at katarantaduhan sa channel na to. So like, comment, tsaka subscribe lang. Mag-umpisa tayo dito sa performance ng MediaTek Dimensity 6080. Ang nakuha natin ang Antutu score dito is nasa 400,000 na. Kung di ako nagkakamali sa Tecno Pova 5, ang nakuha kong Antutu score doon is nasa 400 na rin. Which is a score na yan, tamang-tama lang na pang entry level talaga. At dito naman sa throttling test, maganda yung nakuha nating thermals dito at hindi siya bumaba o nagpula, purong green yan. At ngayon may idea na kayo kung anong nakuha natin ang Antutu score tsaka yung throttling test. Pag-usapan naman natin dito yung actual gaming dito sa Mobile Legends. Ang nakuha nating settings dito is nasa ultra yung graphics, tapos yung frame rate is nasa ultra na. Para sa akin, kapag nag-review tayo ng mga entry level phones, hindi talaga tayo makakuha ng mga 120 kahit na yung phone natin is capable siya ng 120Hz na refresh rate. So dito sa Mobile Legends, kahit nasa ultra tayo, hindi siya pumalo ng 120. Kapag naglalakad, nasa 77 lang, nasa 80, which is okay pa rin yan. Then sa Clash naman, hindi siya bumibitaw ng 60 FPS, which is masasabi ko na kahit entry level lang siya, hindi bumaba yung performance niya sa 60 FPS. Kahit na maglagay pa tayo ng pinaka-ultra na ultra graphics dyan, hindi talaga kakayanin ng isang entry level na phones na tumaas talaga sa 120. So pansin ko na kapag nasa entry level tayo pagdating sa Mobile Legends, gimmick lang yung nasa ultra refresh rate, talagang hindi niya kakayanin. Naiipit talaga yung GPU o CPU nito at mag-iinit talaga. So hindi ako nagkamali dito, kahit na 60 FPS lang nakukuha natin. Ang nakuha nating temperature dito sa Mobile Legends is nasa 42 degrees Celsius. At masasabi ko na playable siya sa Mobile Legends. At pagkatapos ng mga games na yan, pinapalamig natin tong phone na to para hindi siya mag-init sa isang games at para tamang-tama yung temperature na makuha natin. Ginagamitan ko siya ng aircon na cooler. Yan, sobrang kulit, di ba? May aircon ka na, may cooler ka pa. Abangan nyo yung review ko dito sa aircon cooler na to. Ang lupit kasi ng itsura. Abangan nyo to kung recommended ko sa inyo o hindi. Nasa 400 lang naman to. Tignan natin kung mapapalamig niya talaga yung mga ibang phone natin. Pero dito sa mga tinitest kong phone na to, napapalamig naman niya kapag hindi ako naglalaro. Pero sa actual gaming, itetest natin yan sa full review. Dito naman sa Modern Warship, ang graphics natin dito is nasa ultra, tapos yung water quality is nasa ultra din. Then sa FPS naman, ang nilagay natin dito is nasa 120 na. So sabi ko nga kanina, kapag entry level, hindi tayo masyadong makakuha ng mga 120 o hindi talaga tayo makakuha. So dito, paikot-ikot yung frame per seconds niya sa 50 to 60 to 70. Diyan siya paikot-ikot. Kapag may clash, pumapalo siya ng 50 to 60. Kapag walang masyadong kalaban o talagang umiikot ka lang, naglalayag ka lang talaga sa tubigan, nasa 70 FPS. Pero sa paglalaro ko ng isang laro dito, hindi siya stable sa ganun. At least hindi siya bumaba sa 50. Okay na okay itong laro na to dito sa Pova 5 Pro. So pagkatapos ng isang games dito, siguro hindi naman siya tumagal ng mga 10 minuto. Parang 5 minuto lang. Ang nakuha nating temperature dito is nasa 38.3 degrees Celsius, which is malamig-lamig yan. At saktong-sakto lang kapag lalaruin nyo to. So dito naman sa Farlight 84, ang graphics na nakuha natin dito is nasa smooth. Tapos pwede nating itaas siya na, pero nilalagay lang natin sa smooth para makuha natin yung tamang frame. So dito sa frame rate naman niya, nilagay natin sa extreme. Dito naman sa games na to, sa umpisa, nakakuha ako ng mga 70 FPS, 60 to 70. Maganda yung playing ko nung umpisa. Pero nung kalagitnaan ng barilan talaga, ang nakuha ko lang dito nasa 40 to 50 FPS, which is parang nag-stay lang siya minsan sa 40 to 50. Actually, paikot-ikot talaga siya sa 40 FPS. Pero sa entry level na ganito, inasahan ko na ganyan yung frame rate na makukuha natin. Pero ito, sa mga nakapanood ng review ko sa Tecno Pova 5, ang nakuha nating frames per seconds dun sa Farlight 84 parang nasa 60 FPS. At ang processor nun is G99 na. So para sa akin, mas optimize yung G99 kumpara natin sa MediaTek Dimensity 6080. At dito sa nakikita ko, nahirapan talaga sa Farlight 84. Samantalang dun sa Tecno Pova 5, napaka-consistent niya sa 60 FPS. At masarap talaga maglaro sa Tecno Pova 5 kung ikukumpara ko dito sa Tecno Pova 5 Pro. So yun yung napansin ko at nakuha ko. Depende na lang sa mga nakabili ng phone na to, baka mas maganda yung FPS na nakukuha nila compare sa akin. Pero sa mga pag-test ko, mas masasabi ko na optimize
talaga yung G99 ng Tecno Pova 5. Ngayon sa Genshin Impact, expect ko na to na hindi niya kakayanin. Naglalaro to ng mga 20 FPS to 30 FPS, minsan nasa 22 to 25. At nahirapan talaga yung GPU nito habang naglalaro tayo sa Genshin Impact. At tinest ko to sa high settings at alam ko naman na hindi niya kakayanin. Pinakita ko lang sa inyo kung anong frames per second ang makukuha natin dito. Pero nung nalagay natin sa medium settings, nagulat ako Hindi niya pa rin kinaya. So yun, pagkatapos ng isang laro dito, nasa 43 degrees Celsius yung nakuha nating temperature. Siguro nasa 20 minutes to 30 minutes ako naglalaro dito at hindi niya kinakaya sa Genshin Impact. Sa PUBG Mobile naman dito, nasa graphics tayo ng smooth, tapos sa frame rate naman is nasa ultra na. Ang nakukuha ko namang FPS dito is nasa 39 to 40 FPS. Tapos okay lang naman sa akin, tamang-tama lang naman kasi nga 'di ba nasa entry level tayo. Habang naglalakad tayo dyan, nagipagbarilan ako, playable naman siya. Wala ka namang masasabi talaga. So, pagkatapos ng isang laro dito, ang nakuha natin temperature is nasa 40 degrees Celsius. Para sa akin, tamang-tama lang talaga na saktong-sakto yung init nito. Wala namang sigurong phone na hindi umiinit kapag naglalaro tayo, diba? As in talaga yung chipset nito tsaka GPU nito, gumagana talaga kapag naglalaro tayo. Huwag lang siguro yung intense na 45 to 49 degrees Celsius to 50. Hindi na tama yun kasi nahihirapan na talaga yung GPU kaya nagiinit. So sa paglalaro ko naman dito, saktong-sakto lang. Huwag tayo mag-expect na mataas na frames per seconds pa dito. Pagdating naman sa Mirror Force, syempre nilagay natin sa high settings to, pero alam ko na rin na hindi niya kakayanin. Tamang-tama naman ako kasi naglaro to ng 10 pababa. Yan, hirap na hirap talaga siya. As in talagang minsan pumapalo siya ng mas mataas pa sa 10, 15, 14, mga ganun. Diyan siya naglalaro. Parang hindi siya pumapasok ng 20 FPS. At syempre, hindi natin pabayaan yan. Nilagay natin sa medium settings. Naging playable na to sa 27 to 30 FPS. Diyan na siya naglalaro talaga. At hindi ko nilagay ito sa lowest frame rate o medium frame rate. Talagang nasa highest frame rate tayo. Pero yung mga ibang settings nilagay natin sa medium para maging playable siya. So yun yung tamang settings dito sa Mirror 4 para maging playable siya. At nagugustuhan ko yung frame na nakukuha ko dito. Kahit entry level lang siya, pumapalo pa rin siya ng 30 to 40 FPS. Sa Call of Duty Mobile, ang graphics natin dito is nasa medium, ang frame rate natin is nasa high. Sa VR modes tayo dito, smooth siya sa 40 FPS. Naglalaro siya to 39 to 40 FPS. Which is nawiwirdoan talaga ako dahil dun sa Tecno Pova 5, ang nakukuha ng FPS doon is nasa 60 FPS. Samantalang dito naglalaro siya ng 40 lang. At masasabi ko na dito sa laro na to, mas optimize yung Tecno Pova 5 kung ikukumpara natin dito sa Pro version. So yun yung napansin ko dito. At least 'di ba, mas masasabi natin na hindi kayo mag-upgrade sa Tecno Pova 5 Pro kung nandyan na kayo sa Tecno Pova 5. Sa League of Legends Wild Rift naman, gusto ko siyang i-test pero ba't hindi nagtutuloy yung patches ko? Yun yung nagiging problema ko sa sobrang tagal talaga. So hindi ko siya na-test talaga. Pero feeling ko naman na nasa 60 FPS naman yun. Pero feeling ko lang yun So nahirapan siyang mag-patch sa Wild Rift kaya hindi ko siya tinest. So pasensya na kayo sa part na yun. At ito, bago sa akin to sa mga Tecno na phone, meron tayong Game Space. Kung di ako nagkakamali, parang itsura siyang Red Magic. Tapos yung pangalan ng Game Space parang nasa Xiaomi, parang ganun. So parang pinag-combine nila. At maganda naman yung Game Space nito, as in bago talaga. Marami tayong mga settings dito like yung mga gaming temperature control. Pwede tayong mag-hide ng mga notifications. At may tatlong modes tayo dito sa Game Turbo niya o Game Space niya, na power saving tapos equilibrium. Hindi ko alam kung anong ba't tinawag nilang equilibrium to. Visit. Tapos meron tayong performance mode. At marami pang mga settings to like yung mga voice changer, color scheme, at ang pinaka-paborito nga dito yung resurrection timer. Ang pangalan yata dito parang iba na. Take off countdown yung tawag nila dito. Kapag galing ka sa isang game may gusto kang tignan na notifications, mapagbuhay ka na, pwede mong pindutin yun at babalik ka sa game na yon. So wastig siya. At ang pinakamalupit nga dito yung bypass charging kapag naglalaro tayo at hindi magbabawas yung battery. So may mga threshold tayo dito kung kailan mag-start yung bypass charging mo at kailan titigil. So kunwari nasa 10% lang kayo at nagsaksak kayo, kapag umabot siya ng 30%, hindi na siya dadaan sa battery, nandun lang siya at hindi siya magbabawas doon. At magagamit lang natin to sa gaming mismo. So napaka-importante nito. Pero hindi ibig sabihin na hindi init yung phone natin habang gamit to So tinest ko to dati sa Infinix Note 30 VIP, mas lalo siyang uminit. Pero pagkatapos ng software updates, naging okay naman yung bypass charging habang naglalaro ako. So approve talaga sa akin tong bypass charging, lalong-lalo na sa mga entry level na phone na to. Ngayon ang makukuha natin sa box, parang may pagka Toblerone type siya. Tapos meron tayong 68 watts na fast charger,
Type-C cable, SIM ejector pin, free jelly case, at mga documentation. Then syempre ito na yung phone natin. Sa likod kamukha siya ng Tecno Pova 5 na nagugustuhan ko talaga yung Tecno Pova 5 lalo na yung gold. Pero dito sa back panel niya, although may mga umiilaw talaga dyan para sa mga notifications, charging at kung ano-ano pa, mas napopormahan talaga ako dun sa Tecno Pova 5 compare dito. Kasi yung itsura nito sa likod para siyang may wireless charging na parang may stand holder, parang ganun. Kung alam nyo yung sinasabi ko kapag bumili kayo ng isang case, tapos meron siyang stand holder. Parang ganun yung nakikita ko dito sa phone na to. At hindi ko talaga nagugustuhan yung pagkabilog nito sa likod. Pero dun sa ilaw niya sa likod o LED niya sa likod, actually RGB to. Marami tayong pagpipilian dyan. Pero one color lang per time. Hindi siya sabay-sabay na RGB o nag-iiba talaga yung kulay. So may pipilian tayo dyan para sa notifications, charging at kung ano-ano pa. At depende yata sa mga trip nyo. As in talagang napakarami niyan. Then sa baba meron tayong speaker Type-C port, tapos microphone at isang audio jack. Sa taas naman dual stereo speaker to, meron tayong speaker dyan. Sa kabilang side yung power button na fingerprint scanner na rin at volume rocker. At last naman sa kabila meron tayong SIM card tray. So yun yung body ng Tecno Pova 5 Pro. Ang pinakalamang niya talaga sa Tecno Pova 5 yung LED lights niya o RGB lights niya sa likod. So yun lang yung pinagkaiba nila. Pero halos magkapareho lang kasi sa camera module yung cutout. Pero astig diba? Napakaganda para sa entry level na phones. Bago tayo magpatuloy, ito abangan nyo yung box kasi nyo na malupit na phone ng Redmi K60e na may OLED display at 120Hz na refresh rate, tapos naka MediaTek Dimensity 8200. Sobrang lakas nito. Naka Gorilla Glass Victus na rin siya at 2K resolution. At mabibili lang natin to sa halagang 15,000. Para sa akin, mas sulit talaga tong phone na to. Although China ROM lang siya, pero kapag in-install na natin yung mga ibang Bluetooth, magiging global na siya. At mas maganda para sa akin ngayon yung mga China kasi may mga software updates talaga na dumarating. As in talagang na-updates na maganda. At abangan nyo talaga to kasi ito yung pinakasulit na phone na alam ko this year 2023. Sa mga hindi pa nakasubscribe, huwag nyong kalimutan mag-subscribe dito sa channel at pinitin yung bell icon para kung sakaling may gusto kayong phone at least makakamura kayo kaysa sa mga ibang phone na ini-endorso ngayon na hindi naman sulit at sobrang mahal ng presyo. So dito hindi kayo talo. Well anyway, balik tayo dito sa Tecno Pova 5 Pro. Ang display nito is IPS display lang, tapos meron tayong 120Hz na refresh rate. Although makapal yung chin nito pero tamang-tama lang sa display. Okay na manood ng YouTube, TikTok at kahit na reading manga, okay lang din. At marami talaga kayong makikita na iba't ibang manga dyan. Pero ang pinaka-satisfied ako dito, naka L1 certifications na to. Dahil makakapanood tayo ng Full HD pagdating sa YouTube. Yun nga lang, syempre IPS display to, wala ka nang magagawa doon. Pero 'di ba, makikita mo naman kung anong pinapanood mo, maintindihan mo naman. Wala namang pinagkaiba masyado yung IPS kapag manonood tayo ng content, 'di ba? Pero syempre sa AMOLED talaga makita mo yung tunay na kulay, maganda yung kulay. Pero maintindihan mo rin naman dito sa IPS kung anong pinapanood mo sa IPS at AMOLED. Pareho lang din naman yung content na lalabas o kung anong sinesearch mo. So okay lang din sa akin yung IPS pagdating sa ganitong presyo. Kapag ginawa nilang AMOLED siguro mga 12,000, 15,000, nasa Tecno Camon 20 Pro 5G na tayo siguro. So okay lang din to. Meron tayong 8GB of RAM dito, 256GB of storage sa halagang 10,000 pesos. At merong memory fusion to Pwede tayong mag-add ng 3GB, 5GB at ang pinakamalupit, pwede tayong mag-add ng 8GB of RAM. So kapag 8256 magiging 16GB of RAM na yung RAM mo. Sobrang lupit talaga nun. Pero hindi ko siya recommended kasi gimmick lang to. So katarantaduhan lang tong memory extension na to, huwag nyo i-activate. Kasi babagal lalo yung phone nyo at kukuha siya ng 8GB of RAM dun sa mismong storage nyo. So hindi nyo kailangan to kasi malaki na yung 8GB of RAM dito. So ngayon okay na tayo sa display, maganda na yung certifications kasi nasa L1 na siya. Pag-usapan naman natin yung camera. Sa camera naman, noon kapag sinabing entry level, pangit yung labas ng camera, diba? Talagang hindi mo mapapakinabangan yung camera kapag entry level yung phone mo, noon. Pero samantalang ngayon, maganda na yung image processing ng mga 10K na phone. Kung mapapansin nyo, yung saturation, maganda yung saturation, maganda yung kulay, maganda yung details. Samantalang noon talaga as in patay yung kulay ng mga entry level na phones. So dito, free na talaga yung camera nito at playable naman talaga sa mga games. Syempre entry levels lang to, pero sa nakikita ko, mas nagugustuhan ko yung camera nito dun sa Redmi Note 12T Pro. Mas vibrant to, mas details talaga compare ko dun. At sa Xiaomi, hindi ko nagugustuhan talaga yung mga camera na Xiaomi at washout minsan yung mga photos na nakukuha ko dun. So dito okay na okay talaga.
Sa video naman, syempre ano pang aasahan nyo, malikot talaga sa video kahit na meron tayong 2K at 30fps. At sa mga entry level na ganito, kapag nilagyan pa nila ng EIS yan o OIS, mamahal na yung phone. So tamang tama lang na gumamit tayo ng mga gimbal pagdating sa mga entry level na phone kapag gagamit tayo ng mga video pagdating dito. At malikot talaga yung POBA 5 Pro pagdating sa video. Kung mapapansin nyo, 2K at 30fps yan, hindi mo talaga maasahan kapag maglalakad tayo. Pero steady video, okay naman siya, maganda naman yung details na nakikita ko dito, saktong-sakto lang, as in talagang pang entry level lang. Sa front facing camera niya, sa mga photos, okay na okay lang din, at least may pang selfie ka. Pero pagdating sa video, tamang-tama lang din, okay na okay lang din. Kumbaga sabi ko nga kanina, parang free na lang yung camera nito. Hindi mo naman talaga aasahan na pang mid-range o flagship talaga, kasi nasa entry level category tayo. So ayun, sana magkita tayo sa unboxing ng Redmi K60e at alam ko na masulit talaga yung pera nyo doon. At meron pa ako in-unbox sa inyo na isang sulit na phones din ng Redmi Note 12T Pro naka Dimensity 8200. So yung link ilalagay ko na lang sa description o dun sa comment section. At para mas makapili kayo, nasa 13,000 lang yun, 12,999. At maganda talaga yung performance pagdating dun sa presyo niya. I hope na nakatulong ako sa inyo at huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa channel ko, pa-like, comment, tsaka subscribe na rin para sa mga gantong unboxing reviews at katarantaduhan sa channel na to. So magkita tayo ulit. Once again, this is Paul.